og dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan kay sa kamaturan. Nganong sa kaluwasan, kinahanglan pa man nga paapilon sa Ginoo ang tao. Especially the role of the Blessed Virgin Mother. Di ba di ay pwede nga ang manluluwas gikan sa langit? Mulokso sa kalibutan nga tibok tao na? Nganong naglangan-langan pa man siya, gimabdos pa man og siyam kabulan, gihimugso pa man, nagkamang-kamang pa man isip bata, miabot pa og 33 anyos o sa panamatay sa cross. Di ba dahil pwede nga gikan sa langit, muditso sa kalibutan dako na? Mao man nagihimo sa mga anghel. Si San Gabriel, sa dihang miadto sa Nazaret, sa pagpahibaw sa mahal nga birhen, Lucas 1:28, maghimaya ka, puno sa grasya. Ang Ginoong Diyos anakan nimo. Bulahan ka. Anong bulahan ka? Kay magmabdos ka sa manluluwa sa kalibutan. Wa man lagi ito si San Gabriel ipakatao. Nakaabot man ko sa Nazaret, sa balay ni Mama Mire. Ang tuwa dito karon, the Basilica of the Annunciation. Kanang lugar nga dito ang anghel nga Gabriel mikonsad para ipahibaw nga magmabdo sa manunobos ang simbahan dito, simbahang Katoliko, dili born again. The Basilica of Annunciation. Nakaabot ko anang lugar. Wa man lagi mo agi to si Gabriel og pagpakatao. Diditso na matong atubang sa mahal nga birhen nga magmabdos ka. Kay bulahan ka, ikaw ang napili sa amahan. Nga mahimong nanay sa manluluwas. Gitawag na nga incognito. Incognito. Mi appeared. Ditso si San Gabriel nga wala gyud ihimugso og tao sa kalibutan. Sa to, pwede ra untad ay, no? Because God is omnipotent, God is all-powerful, pwede ra gyud siya gikan sa langit, mulokso, tibok tao na. Ug moingon, luwason ko kamo, kaya ako ang manluluwas. Pero ang pautan nga, wa man nahimuan sa Ginoo. Nganong nagpakatao pa man siya sa usa ka babae. Wa mo mga tanan na. Wa mo mga tanan, puna ko tubago na lang ni. Ako wala ni, labyan siguro. Kung gusto mong mahibaw, ako man ipahibaw po. Gusto mong mahibalo? Ha? Gusto dili? Kay gusto ato ning pagustuhan na lang. Ngano man nga ang manluluwas miagi pa man sa mahal nga Birhen nga Maria nga pwede raman gikan sa langit mo direct sa kalibutan nga tibuok tao na ang tubag baon ni. Kay sa kaluwasan Hebro Kapitulo 9 versikulo 22, without shedding of blood there is no forgiveness of sin. Kung walay dugo nga ipatulo, way mahitabo nga katubsanan. Sa ato pa, sa buhat sa Dios sa pagpangluwas, sa buhat sa Dios sa pagpanubos, sa buhat sa Dios sa paglukat sa katauhan, kinahanglan ang dugo. Karon, kinsa may muluwas? Ang Dios may muluwas, di ba? Ang pangutana, unsa may nature sa manluluwas nga mong Dios. Tubag. Juan 4:24, God is a spirit. Meaning, ang Dios nga manluluwas is spirito. Nanon sa may espiritu? Lucas Kapitulo 24, versikulo 39, Spirit does not have flesh, bones, and blood. Unang Korinto 15:50. Unsang espiritu? Ang espiritu walay unod. Ang espiritu walay bukog.
Ang espiritu wala sa dugo. Karon, kung ang manuluwas espiritu wa sa dugo, ang kaluwasan o ang katubsanan kinahanglan magdugo. Unsaon pagluwas nga way dugo ang Dios? Wa may blood bank sa langit. Wa may Red Cross dito. Wa may dugo ang langit. Wa man siya magbitbit og isa ka container nga dugo. Kaya wa may dugo sa langit. Ang pangutan na asa man siya makuhag dugo. Hebreo 2:14. Sakto na. Why imposible? Pwede ko sa maghimong tagdugo dito sa langit. Kaya gamhanan man siya. Pero ang kaluwasan, kinahanglan magdugo. Ha? Kang kinsa man siya mukuhag dugo. Juan, Hebreo 2:14. Si Jesus, sama kanato nga mga tao. Miambit kita sa unod og dugo sa atong ginikanan. Sa dihang kita nahimong tao, kang kinsa ta, miambit sa dugo. Kamong mga nanay, makasabot mo ini. Nga naman, sa dihang gibarang mo og siyam kabulan. So may nahitabo ninyo, miadto mo sa health center, di ba? Unsa may gihimo sa midwife, giresitaan mo og ferrous sulfate. Para sa mana? Para pagpadaghan sa imong dugo, kay kundi ka mo take anak nga vitamina, maanemia ka, mangluspad ka, mura kang naka-apply og tsinsanso. Aron dili ka mangluspad, kinahanglan ka mo take og vitamina nga pagpadaghan sa dugo naman ang imong anak nga gimabdos siyam kabulan sa imong sabakan. Ikaw nga nanay, mo paambit og dugo, mo nang imong anak, gitawag nga imong kadugo. Nganong imong kadugo man? Kay ikaw nga inahan, nagpaambit ka sa dugo sa imong anak. So ang pangutana, kinsay mo luwas? Ang Dios. Unsa ang Dios? Espiritu. Unsang espiritu? Walay dugo. Ang pangutana, sa unsang pagi nagkadugo? Kay gipambitan man og dugo sa mahal nga birhen o kanang dugua maong dugo na Jesus mo kanang dugo ngayang gipatulo didto sa Kalbaryo sa cross nga giluwas kanatong tanan. Palakpakan nato ang Ginoo. Palakpakan nato ang mahal nga birhen nga Maria. Mauna nganong importante ang role sa mahal nga birhen. Importante. Kay siya man ang mipaambit sa dugo. Kay ang Dios walay dugo. Siya ang mipaambit niya na aron mahitabo ang unsa? Ang katubsanan, ang kaluwasan nga mao kana ang kahulugan dining atong Lenten season, ang Kwaresma nga mo culminate diha sa pasyon o kamatayon ni Kristo ngadto sa cross. Palakpakan natong Ginoo. Ug I hope kining gamay nga pagpaambit sa kaluwasan makahatag ninyo appreciation. Makaingon kamo nga mao daen ang gihimo sa Ginoo kanako. In short, gihigugma gyud ko sa Ginoo. Wa gyud ko niya pasagdi. Iya gyud kong gitubos kay nahigugma siya kanako ug gibalyo niya ang akong pagkaako. Sumona ang salvation. Moproceed ko sa akong saparto. Ang akong panaw sa kinabuhi, akong conversion. Ako nahimugso ko sa tinuohan nga saksi ni Jehovah. Mone ang tinuohan nga akong namatan. Since birth, dayon 15 years nga minister, pastor, or paria equivalent in simbahang Katoliko. Dayon, sa akong 15 years nga active nga pagpangalagad sa saksi ni Jehovah, I underwent special studies in the field of argumentation and debate in order to destroy and attack the Catholic Church. Sumoni akong kinabuhi. Akong giatake ang simbahan nga Katoliko. Mo siguro nga akong pangalan, Paul.
Gikuha ni sa ako mga parents sa pangalan ni St. Paul. Ang akong middle name, San Pablo. Muning apelido sa akong inahan, akong nanay si Marian Nieves San Pablo sa dalaga pa. Akong tibok na pangalan, Paul San Pablo Alima. Pero saksi pa ko ni Jehova, di ko ganahan nga mubit-bit nining akong middle name nga San Pablo. Kay kami, dili mi ganahan og mga santos. Kay among pagtuo sa mga santos, mga Diyos. Muna saksi pa ko ni Jehova, dili nako ginadala ni akong middle name nga San Pablo. Ang amo lang tuuhan nga santos, mora gyud sila ni Vilma Santos. Judean Santos. So unsa may kinabuhi ni San Pablo? Si San Pablo, ang iyang kanhing pangalan, Saul or Saul. Mo man akong sangay, diri man gikuha ang akong pangalan o ang among kinabuhi, more naay similarity. Ang wala na ko himua, kining mopatay og tao. Si San Pablo, iyat man itong pamatyon itong mga Kristiyanos. Ako wa ko'y gipatay nga tao. Gipatay lang nako ang pagtuo ninyo isip Katoliko. Kaysa akong 15 katuig, gawas nga nag-study ko how to destroy the Catholic Church, nag-house to house, good me. Kaya amog yung panguhaon ng magkatoliko nga mamiya sa pagkatoliko, mubalhin sa among tinuuhan nga saksi ni Jehova. Monang sa akong 15 katuig nga pag house to house, nagyudin ako malimtan nga experience. Kaysa among pag house to house sa mabalay sa katoliko, sa layo pa, makita namo nga nang magtiayon nga katoliko. Pero pag abot na namo sa pultahan, mahibuong me. Nga lahi naman ang mga ble sa pultahan. Iyan namang anak og moingon nga kuya, wala ra ba dinhi si mama o si papa? Di mangutana pud asa man daidong. Miadto ra ba kuya sa among bukid? Mibisita didto sa among uma. So kami mga saksi ni Jehova, wa may mahimo kay inyo man ang balay. Pero pag tan-aw nako sa ilang pultahan, kay na may almost usa ka dangaw nga kalay ka sa salog, mao gyud nakita sa akong mga mata nga migimaw tong duha kumagko sa tiil nga way pag nail cutter. Og didto po siyang tupad, tuwa po didto ang duha ka cute nga tiil nga naay pedicure. Nakasabot namon sa gihimo sa magtiayon, nanago sila sa likod sa pultahan. Nganong manago man ang uban nga magkatoliko kung naay laing tinuohan nga mag house to house? Siguro, nanago sila kay dili sila gusto nga madani sa laing tinuhan. Mo nang atong palakpakan ang mga katolikong nanago. Pumalakpak mo. Ngano man, sa inyong pagpanago, maunay hinungdan nga hangtod karon nagpabilin mong mga katoliko. Ug nakita pa ta karong gabi una. Kung nang gawas mo, posible mo matukhangan sa laing tinuuhan. Mao nang giingnan nako ang bata nga, dong, mulakaw nami. Doon nami importanteng itugo nimo. Unsa man na, kuya? Ing napalihog ang imong amahan o inahan. Nga next time, nga moadto sila sa bukid, palihog in town, ipadala kanang ilang mga tiil kay nabilin sa likod sa pultahan. Kamo gani ha, pag nailang manago mo, isuksok pa ninyo mga tiil ha? Kay basin ilan ang putang atakihon na kining mga Katoliko nag-practice sa pagkahimong anananggal. Mangadto sa bukid, ipangbili ng ilang mga tiil. Tapos pud sa una, masak-an na mo nga Katoliko, nga di na po makatago. Kanang Katoliko bitaw nga masakpan nimo sa balay, nga di na makatago, unsa may buhaton sa Katoliko? Muadto dayon sa kusina. Kuhaon dayon ang iyang sundang. Pero hapiton po tong bairan. Magpasumangal lain og bait-bait og sundang. Tapos kami,
Kaming protestante, hilabtanon man sa Katoliko. Pag makita namo nga ang tagbalay na ilarawan na Santo Niño, larawan ni Mama Mire, amo na ng basahan sa Bible. Ang among paborito nga bersikulo, Exodus Kapitulo 20, 3 hangtod 5. Nag-ingon ang balang kasulatan nga ayaw mo paghimog mga larawan, ngunit sugo sa Ginoo. Moingon dahil may kamong magkatoliko, inyo kong gisupak ang balaod sa Ginoo. Kung may tubag sa Katoliko, nagbayad ng sundang. Ingon dahil ang Katoliko nga, pagtarong diha pastor ha, sinaw na bagin ng simod sa sundang. Basta ako nakalukso kong bintana eh. Hapit mo tigbasa sa Katoliko. Wa na kumuagi sa pultahan. May ambak raw silang bintana. Sumo na kung kinabuhi ka niya. Pero naapoy mga Katoliko nga di pod mang hadlok og sundang. Pagsaka sa namo nga mga dili Katoliko, moingon dayon ang Katoliko unsa may yung tuyo pastor. Di mo tubag pod may nga mutubag po ng pastor nga ni alagay mi dinhi kay among ipaambit ang pulong sa Ginoo. Nay Katolikong malipay po. Moingon dayon nga nindot na pastor. Pero unsa may maayo pastor og sadi pa ta mag Bible sharing, magampo sa ta. Wag ang pastor makadugan na kay malipay man. Di pasaka dayon sa Katoliko ang pastor. Misugot man magampo sa. Ang gihimo sa Katoliko, iyang gidala dito sa iyang altar. Gikuha dayon ang rosaryohan nga naa sa kamot sa larawan sa mahal nga Birhen nga Maria. Gihatag sa Katoliko, gihatag sa pastor. Siya, pastor, magrosaryo ta. Ang pastor, kadilion og dawat kay allergic or ba sila ng mga sacramentals. Ingon din ang Katoliko, pastor, magsugo na tag rosaryo, ikaw pastor ang unang misteryo na i-guide o. Ingon dahil ang Katoliko, pastor, kaming magkatoliko mag-ampoy mang luhod, rabay pastor. So pastor, magsugod na ta, luhod pastor! Imbes ang pastor mo luhod, may karatil pagdagan, palakpakan na Ginoo. So sayon na dahil ang pagpalaya sa mga demonyo. Hadlokon ra o grocery. Tistingin ninyo ba? Nakasuway naman eh. Panuway mo. Suway yun ninyo. Pero kung naamo ini nga libro, kini, mao man ang tubag sa mga atake sa lang tinuhan. Nagdako ini. Kay para na ako'y mabilin sa inyo ba? Kini akong dala 50 na po ni kabuok. So, piti mamong daghana, no? So sa makaon na lang. Kini nga libro, mao ni ang motubag sa tanang atake sa larawan, purgatorio, tanang nilang atake. Niya ini nga libro. So kay ato pagtuo, kinahanglan man og pagtuon. Mo nang naputi tun-an ato ning basahon nga libro. So basin mga tanang mo, Brad Paul, nganong nahimo man kang Katoliko? Nga grabe man ka sa una mga atake sa Katoliko. Imo ganing house to house ang mga Katoliko. Nahimo kong Katoliko ni atong 2011, May 29 kong nabunyagan at age 36. Almost half sa akong kinabuhi tuwa sa Protestante. This coming 2026, maupsit na nako ang akong 15 years sa akong kinabuhi dito sa laing tinuuhan. Gitawag ko ning reparation period. So hapit ako mahuman sa pagpanghimayad sa akong dako nga damage sa akong pagguba sa simbahan nga Katoliko. Basin mangutana mo, unsa may hinungdan, Brad Paul? 5 kabugat nga rason. Ang una, sa dihang nahibaluan nako nga ang gitukod ni Kristo mao kining simbahang Katoliko. Ikaduha, ang santos nga Eucharistia. Ikatulo, ang mahal nga Birhen nga Maria. Ikaapat, ang kasaysayan sa Biblia. Ikalima, ang theological partiality sa mga non-Catholics. Nga sige mig atake sa Katoliko, mostly ang amo mga atake dili tinuod. Accusation lang ang simbahan ng Katoliko. Pero di na ako ni mahumantanan kay ang tak na alas 6 pa man sa hapon. Di yun na ako ni mahuman. Kay mabuntagan ta. Ang akong kinabuhi, taas.
Mao nang at age 60 nagplano ko nga ang akong kinabuhi himuan akong libro. Pag 60 anyos na ko kay karon gibati na ko kakapoy sa akong pagbiyahe-biyahe. Wa na ko tiyo usahay. Na feel na gud nako ba nga akong health ni decrease. Saksi pa ko ni Joe, grabe ko ka-aggressive. Batanon pa man ko didto. Nakatuloy ko hap na gud sa kinabuhi. So niabot na ko sa period nga akong health magkanang mo katigulang. So at age 60, ang akong kinabuhi akong isulat sa usa ka libro. Wa pa lang ko sponsor. Basta gusto mo i-sponsor, na mo sharing sa libro. Libro sa akong kinabuhi para mao niya akong mabilin inig panaw nako nga ma-inspired ang atong kinabuhi nga mao gyud nang simbahan dinhi gyud mga lagad sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Pero sige lang kun ako itanan ma-share kay naa may panutihon sa Tagalog, mapalad ang taong magsasalita na maikli sapagkat siya ay pwede na maimbitahan muli. So okay ra pod ko mobalik pohon o kubalikon pa ko ninyo, makontinue na ako akong sharing. But as of now, mga isa-duha lang siguro about sa Truth Church o sa Eucharist, kung kaya pa sa atong oras. Kaming mga saksi ni Jehovah, gitudluan mi. Sumala sa libro, kini nga libro, ang kamatuoran nga mutultol sa kinabuhi nga walay katapusan. Sa akong time, mao ni ang libro nga among gamiton kung gusto ang Katoliko mahimong saksi ni Jehovah, di makadit sa bunyagan. Mo-undergo ka og process. Ang process, sa ato pa ni naay katikisim. Sa amo, mo-undergo ka og Bible study. So mao nang libro ang gamiton. Dinhi sa pahina 144, mao ni ang mabasa sa libro sa saksi ni Jehovah. Kung buot nimo nga mabuhi sa walay katapusan, meaning maluwas, kinahanglan nga imong pangitaon og ilhon ang matuod nga iglesia nga gitukod ni Kristo. Sa ato pa, gitudlo sa among tinuohan nga kung gusto daw sa tao nga maluwas, pangitaon niya kanang gitukod ni Kristo nga pundok o simbahan. Si Kristo nagtukod yun o pundok sa kalibutan. Wala lang siya mianhi ron sa pagtubos, mianhi siya kay magtukod siya og relihiyon. Mobitang diha siya gipagkatao sa ama-ama nga panday. Kanang nahimong ama-ama niya si Jose nga panday, na ay meaning anak. Di man na ingon nga mibuthog kalit nga iyang amahan karpentero, kadaghan mga occupation sa tao sa kalibutan. Nay abogado, nay doktor, nay mangisda, nay mag-uuma. Nganong sa panday man gyud siya gipagkatao? Nay meaning ana. Kay unsa man ang role sa karpentero? Builder, magtutukod. Unsa may giingon ni Jesus sa Mateo 16:18? Ingon ng Ginoo kang Pedro, to is Petros et super hang Petram, edepicabo ecclesia miam, et porte infere non prevalebont adversus iam. You are Peter, and upon this rock I will build my church. I will build. Magtukod. O unsa man nga occupation ng makatukod, di karpentero. Mo bitaw diha sa Gospel of St. Matthew 15:13, 55, 56, mingon ang mga tao, dili ba kana siya anak man ni Jose? Dili man anak man siya sa panday? Iyon po sa Marcos 6:3, dili ba siya mauman ang panday? Kana nga statement managlahi. Dili ba siya anak man sa panday? Sakto man na. Kang iya ama-ama panday man, di si Kristo gitawag anak sa panday. Pero sa ni San Marcos, dili ba siya mauman ang panday?
Kung sa'yo, pati ba sa na? Sayang pauban-uban, sayang tatay nga panday, madugay madali, mahimo po kang panday, di ba? Ikaw abogado nga amahan. Naagi abogado po ni mo nga anak. Di ba? So si Kristo nahimo nga panday, nga naman ang iyang ama-ama panday man. So sa pag-ingon ni Jesus, you are Peter upon this rock, I will build my church. Ang iyang 12 ka apostol, walay reklamo. Ang iyang mga apostoles, mga mangingisda. Pero si Kristo, anak og panday, og ang iyang nature as carpenter, ang iyang trabaho builder. So kanang pagkataon niya sa ama-ama nga karpentero, naanay meaning. Kay siya magtukod og relihiyon. Magtukod siya og pundok. Pilayang tukoron, I will build my church. Christ never said, I will build my churches. Klaro ba na? Naman tayo estudyante, basta na maestra din Church is singular. Churches plural. Wa si Kristo mag-ingon nga magtukod ko og daghan nga mga pundok. As of now, more or less 50,000 Christian churches. Pero isa lang ang gitukod ni Kristo. Sa kapin kun kulang 50,000 ka mga tinuhan sa kalibutan, isa ra din ang gitukod ni Kristo. Mo nang sakit mang paminawon, pero mo na tinuod. Nga kung sa inyong lugar na ay napulo katinuohan, Baptist, Pentecostal, born again, Mormons, Iglesia de Cristo, dating daan, unsa pa nga relihiyon? Isara ang tinuod diha. Bahalag mga suko ni sila. Muli na makubakadlawan lasing ko akong trip. Kamoy sulungon sa malaing tinuhan. Pero namo ini nga libro, maka sagang-sagang yun may nga libro. Isa lang ang itukod ni Kristo. I will build my church. Asa man ang itukod ni Kristo nga osara. Nga perte namang daghanang matinuhan sa kalibutan nanoy hakaw daw samag mga ohong or libgos, mushroom. Kita mo man ang mga mushroom sa inyong natad? Dili tanang libgos og ohong makaon. Kay naay mga ohong nga ihi sa iro. Naay mga libgos nga makahilo. Naay mga pundok nga dili tinukod sa Ginoo. Kinahanglan nga ang atong pasakupan kanang tinukod yun ni Kristo. 127:1 sa Salmo, why kapuslanan? Kung ang tao magtukod o diha ka magpasakop, kinahanglan diha gyud ka sa tinukod gyud sa Ginoo. Dayon, ang pangutana, asa man din Brad Paul ang tinukod ni Kristo sa Ginoo? Ako nang gi-resolve. Nag-study ko almost 6 years sa history and religion. Gipakita nako asa ning gitukod ni Kristo. Para walay bias sa akong tinuhan nga namatan, saksi man ko ni Jehova, sukad sa pagkatao. 15 ka tuig kong nag-serve. Walain gyud nga akong specialize sa pag-research, ang tinuhan gyud nga diha ko nagmata. Akong gi-studyhan ang history and origin sa Jehovah's Witnesses. Og ikasubo nga bisan unsaon akong istudyo sa akong tinuohan nga namatan nga diha ko nag-serve as minister or pastor. Tinukod raman di ay kini sa usa ka Amerikano nga negosyante. Ang pangalan sa nagtukod mao si Charles T.C. Russell. Nang iyang religious background, Baptist and Congregationalist. 1872 natukod ang saksi ni Jehova. Asa gitukod? Gitukod dito sa Amerika. Kanos ang gitukod? 1872. But ipasabot na una pa di ay ang tando ay ram. Mga Katoliko, nga hinginom og tando ay,
Tubagang pangutana, kanos ama nagsugod ang tanduay, ang premyo isa gatos. Tinuod niya akong sulti ha. Dua ka 50 ni gatos ni. Kanos aman nagsugod, natukod ang tanduay ram. Wrong. Di ka hinginom, sister ha. Kanos pero sabot ha. Pag makatubag mo, ayaw yun ni ipalit og tanduay. Ipalit ni og bugas. Asa? Wrong gihapon. So wala din katoliko nga hinginomay og tanduay. Palakpakan na to. Nga naman. Kay dinhi ay sa Basak Pardo, wa day dinhi katoliko nga mo inom og tanduay. Kay kung nanginom pa mo, nakabalo mo. Palakpakan nato nga dinhi sa Basak Pardo, wa dinhi katoliko mo inom og tanduay. Pamalakpak mo. Why mo inom, mula lara. On sa may buhaton sa mga katoliko nga mo inom og tanduay. Mula lang tanduay sa buhaton ani ko maglala. Ha? Onsay buhaton sa mga katoliko, human nga mulala og tanduay, ang buhaton, manglili. Onsay buhaton sa katoliko, human nga mulala og tanduay, ang tubag, manglili. Sunod, manglili. La, lili. Ay, ambot sa surda na, wako balo. Palakpakan ng Ginoo. So, may nakatubag. Sister? Dili, sister. Dawata kining premyo nimo. Unsa imong pang-anses? Maria Lourdes, Pila may imong pagidaron? hapit na 60. Unsa ikang tahon? Dawata kini sa katos, piso sa kasulti. Thank you. Daghan salamat. Praise the Lord. Ay, sa tagatag sticker sa YouTube. Uy, nakasunod na minimo. Sige lang. Remembrance man din nato. Na nakita ta. Na akong bana akong madto ni Father Darwin. Sa to. Agoy 1,000. Dili. Sticker. Speaker day. Stickers akong YouTube. Na ako YouTube channel ha. Catholic Crusader. I have more than 100,000 subscribers. And how I wish ma-add mo sa akong channel. Kining akong i-record doon, mukuha mo ko sa iyang link, ako ning i-upload sa akong YouTube. So, pwede na inyong ma-review. Makita na ka-hister sa tibok kalibutan. Thank you. Sa gusto mag-subscribe, pakait lang mo sa akong sticker. Mupilit ni. Ipilit ni siyang agtang na wala ka mas pardo. Joke lang bito. So, kanos anatukod ang tanduay? 1854. Kanos anatukod ang saksi ni Jehovah? Asa may una, saksi tanduay? Unang tanduay, 18 years. Daghan ang katolikong nangahubog, labi ng malimisan, nahulog sa kanal, natuog sa imburnal, wa pay saksi ni Jehovah. Palakpakan na Ginoo. Maunang bisan unsaon ako research, ang saksi ni Jehovah nag-start lang yun sa 1870s. Wala na sila history from 1860s, 8th century, 4th century, up to 1st century. Ang tanang relihiyon sa kalibutan, labi na sa protestante, nag-start lang yun 1517. Mo nang nagsugod nako og pagpangita sa gitukod ni Kristo nga simbahan. Nga gitukod niya panahon ni San Pedro. Year 33. Gitukod ni Kristo ang iyang relihiyon. But ipasabot, this coming 2033, ang simbahan nga iyang gitukod, mag 2,000 years na. O sa akong pag-research sa tanan relihiyon sa kalibutan, lain-lain nga mga world history, mga encyclopedia, unanimously,
ang tanan nga libro sa kasaysayan sa kalibutan nagprueba nga ang relihiyon o pundok nga gitukod ni Kristo walay lain kining simbahan nga Katoliko nga atong gipasakupan. Palakpakan nato Ginoo. Mao nang pagkabulahan nato sa simbahang Katoliko. Nganuman kining atong relihiyon ang nagtukod dili tao. Ang nagtukod niini mao ang atong Ginoo. Mao na nga kinahanglan kitang makatoliko. Magpabilin gyud ta niining maong simbahan. Ug inyo lang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay sabay kamatuoran. Ako lang hinaot nga daghang kamog nakatunan. Daghang salamat.